Sa panimula ng palabas nakita natin ang 70 taon gulang na pambansang Makata na si Lee sa kanyang silid-aralan. At sa buong buhay niya walang tao maliban sa tabi niya kundi libro at siya ay labis na abala sa kanyang trabaho na kahit pakalahati ng kanyang buhay ang lumipas hindi ito nagpakasal. At ngayon sa estado ng kanyang buhay lubos nitong nararamdaman ang oras na lumipas sa kanyang buhay. Si Lee ay tinutulungan ng kanyang 31 taon gulang na assistant na si Jiwoo at ang lalaki ang namamahala sa lahat mula sa marketing, paglilinis at pagluluto. At kamakailan ang isa sa libro ni Jiwoo ay na-publish at sa loob ng unang taon naging isa itong bestseller na libro. At isang araw nang bumalik si Lee sa bahay nakita nito ang isang dalaga na natutulog sa kanyang bakuran at nakatayo ito ng tahimik doon at pinagmamasdan nito. At ilang sandali dumating si Jiwoo at marahan nitong ginising ang dalaga at pinakilala nito ang kanyang sarili bilang Hyunjo at umalis habang dumaan ito sa pader ng hardin. At sa gabi sinabi ni Jiwoo kay Lee na magiging abala ito sa loob ng ilang araw dahil nakatanggap ito ng isang alok para magsulat ng libro. Inirekomenda nito na kung kailangan ni Lee ng tulong maaari nitong kunin si Hyun. Binanggit ni Jiwoo na si Hyun ay naghahanap ng trabaho at nakatira lamang ito sa malapit. At hindi na nag-isip mabilis na pumayag si Lee na kunin si Hyun. At sa sumunod na araw dumating si Hyun sa bahay ni Lee upang magsimulang magtrabaho at habang nagtratrabaho palihim siyang pinagmamasdan ni Lee at kalaunan nagsimula silang mag-usap at si Hyun ay nagsimulang pumasok sa trabaho 2 beses sa isang linggo sa halip na 1 beses lamang. At isang araw si Hyun ay dumating sa bahay ni Lee na basa sa ulan at sinabi nito sa kanya na nakipagtalo ito sa kanyang ina at nais na manatili sa kanyang bahay para sa gabi. At sa umaga nang magising si Lee nakita nito si Hyun na natutulog sa tabi niya sa kama at tumitig ito sa kanya ng malapit at napansin ang isang tattoo sa kanyang katawan. Nakaramdam si Lee ng kakaibang pananabik na parang tila nakita nito ang nawawala niyang kabataan kay Hyun. At ilang sandali nang marinig ang sasakyan ni Jiwoo mabilis na nagmadali si Lee sa study room at umaasang isipin nito na doon siya natulog. Si Jiwoo ay nagulat nang makita si Hyun na lumabas sa silid ni Lee at suot ang kanyang damit. At nang maglaon si Hyun ay gumawa ng pagkain para kay Lee ngunit nagkomento si Jiwoo na hindi gusto ni Lee ang mga sandwich at humantong ito sa pagtatalo ng dalawa. Gayunpaman nang binigay ni Hyun ang sandwich kay Lee kinain niya ito ng masaya nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Nakita ito ni Jiwoo na tila kakaiba at nang maglaon sinubukan ni Jiwoo na ipaunawa kay Lee na ang masyadong malapit sa 17 anyos na dalaga ay hindi tama. Ngunit hindi siya pinansin ni Lee na tila hindi nito naiintindihan ang mga sinasabi niya. Samantala silang tatlo ay nagtungo para mag-hike at sinubukan ni Jiwoo na kumbinsihin si Hyun na huwag na ito magtrabaho sa bahay ni Lee ngunit tumanggi ito na makinig. At dahil nabigo sinubukan ni Jiwoo na magbanta sa kanya ngunit sa proseso ang salamin na binigay sa kanya ng kanyang ina ay nahulog sa kanyang kamay at nahulog sa bangin. At ito ang unang regalo mula sa kanyang ina at nagtataglay ng malalim na emosyonal na halaga para sa kanya. At nang makita si Hyun na umiiyak sinabi ni Jiwoo sa kanya na huwag gumawa ng eksena dahil lamang sa napakaliit na bagay at nag-alok din ito na bilhan siya ng bago ngunit ayaw ni Hyun ng ibang salamin. At doon inilagay ni Lee ang buhay niya sa panganib at bumaba sa bangin para kunin ang salamin para sa kanya. At sa sumunod na araw upang ipakita ang kanyang pasasalamat nag-alok si Hyun kay Lee ng tattoo at sa una si Lee ay nag-alinlangan ngunit kalaunan ay pumayag dahil sa pagpupumilit ni Hyun. Inilagay nito ang ulo ni Lee sa kanyang kandungan at nagsimulang tatuan siya at habang malapit ito sa kanya sinubukan ni Lee na hawakan siya at sa kanyang isipan nagsimula itong mangarap. Nakita nito ang kanyang batang bersyon na masaya kasama si Hyun at pagkatapos ng araw na yun nagsimulang maramdaman ni Lee ang paglipas ng panahon at sinimulan nitong isulat ang nararamdaman niya para kay Hyun sa mga pahina gamit ang panulat upang ilabas ang kanyang nararamdaman. Ito ay naging isang magandang love story na pinangalanan niyang Hyunjo at sa kabilang banda si Jiwoo na paulit-ulit humarap sa rejection sa kanyang trabaho ay labis na bigo. At isang araw sinabi nito kay Hyun na magdala ng mga gamot sa kanyang apartment at nang dumating ito inakusahan siya ni Jiwoo ng maraming bagay at sinabi nito sa kanya na dapat itong lumayo kay Lee dahil ang presensya nito ay nakakaabala sa kanilang mga trabaho. At sa katunayan si Jiwoo ay nakaramdam ng matinding selos sa kaibuturan matapos na makita ang pag-aalala ni Hyun kay Lee. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan nila at sa pagtatalo ang school badge ni Hyun ay aksidenteng tumusok sa kanyang dibdib.
At sa galit sumigaw si Hyun na ang isang engineer ay hindi maiintindihan ang emosyon at si Jiwoo ay nagulat nang marinig ito dahil si Lee lamang ang nakakaalam na siya ay isang engineer. At nang makita ang dugo sa damit ni Hyun binigyan niya ito ng tisyo at sa mga sandaling yun napansin din ito ang tato sa kanyang katawan. Nagtanong si Jiwoo sa kanya kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa pagiging engineer nito at bilang tugon sinabi ni Hyun na sinabi sa kanya ni Lee ang lahat. At sa sumunod na araw sinusubukan ni Hyun na itulak ang isang kahon sa silid ni Lee at doon dumating si Jiwoo at pinigilan siya at sinabi na ayaw ni Lee na may gumagalaw sa mga gamit sa loob ng silid. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan nila at sa panahon na ito ang kahon ay aksidenteng natomba sa harapan nila. Mabilis na tinawag ni Hyun si Lee habang sinimulan ni Jiwoo ibalik ang mga nahulog na note sa kahon. At habang binabalik niya ito ang kanyang mata ay napunta sa isang manuskrito na isinulat ni Lee na may pamagat na Hyun. Mabilis nitong ibinalik ang box sa orihinal nitong lugar at nang maglaon pinaalam ni Jiwoo kay Lee ang tungkol sa importanteng pagpupulong para sa susunod na araw. At sa oras na marinig ni Hyun ang tungkol dito iginiit nito na sumama at si Jiwoo na nainis sa kanya ay sinabi na isa itong mataas na antas ng pagpupulong at hindi siya maaaring sumama. Gayunpaman sinabi ni Lee kay Hyun na pagkatapos ng klase silang dalawa ay lalabas ng magkasama. At sa panahon ng pagpupulong tila hindi interesado si Lee at halatang nasa sabik ito na makasama si Hyun at ang mood nito sa pagpupulong ay ganap na naiiba at sa isang sandali ipinakita pa nito ang kanyang tato. At nang makita na si Lee ay may katulad na tato kay Hyun mas lalong nakaramdam ng selos si Jiwoo sa pagiging malapit nila. At pagkatapos ng pagpupulong dinala ni Lee si Hyun para kumain sa labas nang bumalik ito mula sa paaralan. Masaya itong tumawa kasama siya at tinamasa ang sandali na tila bumalik ito sa kanyang pagkabata. At sa kabilang banda habang papalapit na ang deadline at hindi pa rin matapos ang kanyang nobela si Jiwoo na labis ang pagkabigo ay pumasok sa silid ni Lee habang wala ito at palihim na kinuha ang manuskrito ng Hyun. At isang gabi ang head ng literary committee ay binisita si Lee para sa ilang trabaho at binanggit ang bagong nobela ni Jiwoo na Hyun na mabilis sumikat sa mga tao. At nang marinig ito nagmadali si Lee na suriin ang kahon ngunit ang manuskrito ay naroon pa rin. At upang matiyak mabilis itong nagtungo sa bookstore at sa pagsusuri nito napagtanto nito na bawat salita sa nobela ay sulat niya. At sa sumunod na araw nagtungo si Jiwoo upang makita si Lee at nang makita ang kanyang nobela na nasa lamesa mabilis nitong napagtanto na alam na ni Lee ang lahat. Nagtanong si Lee kay Jiwoo kung bakit niya ginawa ang ganitong bagay at tumugon si Jiwoo na hindi ilalabas ni Lee ang manuskrito na ito sa ilalim ng pangalan niya at isang napakagandang love story ay mananatiling nakabaon sa kahon magpakailanman. Si Lee ay labis na galit at nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan na gawin ito. At dahil napuno ng galit binatukan nito si Jiwoo at sinabi na wala itong talento na maging isang tunay na manunulat. At sa katunayan kahit pa ang unang nobela ni Jiwoo na nagbigay sa kanya ng pangalan ay isinulat din ni Lee. At si Jiwoo na labis ang pagkabigo ay sinabi na hindi nito kaya mamuhay sa anino ni Lee at sa galit sinabi rin nito na ang love story sa pagitan ng 70 anyos na lalaki at isang 17 na dalaga ay hindi tunay na pagmamahalan at isa lamang itong pantasya. At nang marinig ito nawala ni Lee ang kanyang kontrol at muling sinampal si Jiwoo ngunit mula sa malapit nakita ni Hyun ang buong eksena at hindi pa nito nakita si Lee na labis ang galit at sa takot tahimik itong umalis sa lugar. At sa gabing yun nagtungo si Hyun upang makita si Lee ngunit ang lahat ng pinto sa kanyang bahay ay sarado. At sa ngayon napagtanto ni Lee na ang ilang bagay ay imposible na makuha gaya ng hindi na nito mababalik ang kanyang nakaraan at hindi rin nito kayang panghawakan si Hyun at isa itong panaginip na tila hindi niya makakamit. At sa labas ng bahay ni Lee nakita ni Hyun ang nobela na nakasulat ang pangalan niya sa isang mesa at sinimulan niya itong basahin. At sa sumunod na araw patuloy na nagtataka si Hyun kung paano nalaman ni Jiwoo ang lahat ng personal na detalye. At pagkatapos ng klase nagtungo ito kay Jiwoo at hinarap siya at nagtatanong kung siya ba ang nagsulat ng libro. Napagtanto ni Jiwoo na si Hyun ay walang ideya tungkol sa katotohanan sa likod ng libro. Sinabi nito sa kanya na isinulat niya ito at ang lahat ng nilalaman nito ay batay sa mga sinabi sa kanya ni Lee tungkol sa sandali nang magkasama sila. At habang inihatid ito pauwi nagpasalamat si Hyun kay Jiwoo at ilang araw ang lumipas ang balita na ang nobela ni Jiwoo ay nanalo sa prestigious literary award at halos hindi makapaniwala si Jiwoo sa nangyari.
Siya ay napuno ng kaligayahan at sa seremonya ng award si Lee ay inimbitahan bilang guest at walang umaasa na darating siya dahil hindi pa ito nagpapakita sa anumang award function ngunit sa pagkakataon na ito ay dumalo siya at hindi para kay Jiwoo ngunit para sa nobela na isinulat niya upang matulungan ang mga tao na maintindihan ang tunay na kahulugan nito. At sa entablado sinabi ni Lee Si-hyun ay tulad ng unang matamis na ulan sa tuyong tigang na lupa na napakaganda at napakalinis habang umupo ng tahimik si Jiwoo sa mga manunood at nakayuko ng nakikinig. Ilang buwan ang lumipas at dumating ang taglamig at sa kaarawan ni Lee dumating si Hyun sa kanyang bahay upang batiin siya. At sa pagkakataon na ito binuksan ni Lee ang pinto at sa gabi silang dalawa ay nagsimulang magdiwang ng magkasama. At nang maglaon dumating din si Jiwoo upang batiin si Lee at matapos na bumati sa kanya nagsimulang umalis si Jiwoo ngunit sinabi sa kanya ni Lee na manatili. At pagkatapos na kumain bago matulog niyakap ni Lee si Hyun at marahan siyang hinalikan nito sa kanyang ulo. At bago umalis bumalik ito upang makita si Jiwoo at ang dalawa ay nauwi sa isang inuman. At sa kalagitnaan ng gabi narinig ni Lee ang ilang ingay na nagmumula sa silid-aralan at nang magtungo ito upang tignan nito nakita nito ang dalawa na nasa isang intimate na sandali. Naniniwala si Hyun na si Jiwoo ang nagsulat ng nobela at sa tingin nito na mayroon itong pakiramdam para sa kanya at nang makita ang lahat ng ito labis ang galit ni Lee. At sa kalagitnaan ng galit binuutes nito ang sasakyan ni Jiwoo at niluwagan ang manobela. At sa sumunod na umaga nagising si Lee sa tunog ng sasakyan ni Jiwoo at naalala kung ano ang kanyang ginawa. At sa lalong madaling panahon nawala ni Jiwoo ang kontrol ng sasakyan ngunit nagawang maiwasan ang matinding aksidente. At nang dinala nito ang sasakyan sa mekaniko sinabi sa kanya na ang manobela ay sadyang tinanggal. At dahil napagtanto ang nangyari pinaayos nito ang sasakyan at mabilis na bumalik sa bahay ni Lee. Ngunit dahil napuno na din ng galit na uwi ito sa isang aksidente at sa pagkakataon na ito ang aksidente ay kinuha ang kanyang buhay. Samantala si Hyun ay nakatanggap ng voice message mula kay Lee at sa mensahe inamin nito na pinatay niya si Jiwoo at si Hyun ay nabalot ng lungkot at pagkatapos ng araw na yon ay hindi na muling nagpakita si Lee. Lumipas ang panahon at si Hyun ay nagtapos sa paaralan at nag-enroll sa kolehiyo. At isang araw binisita ni Hyun ang library at muling nakita ang nobela at muli nitong binasa ang isang partikular na pahina mula dito. At sa sumunod na eksena pinakita na maraming taon ang lumipas bumalik ito sa bahay ni Lee at ang bahay ay puno ng bote ng alak at ang lamesa ay puno ng mga tirang pagkain. Nilapitan ni Hyun si Lee na natutulog sa kanyang silid at sinabi sa kanya na patawarin siya nito at inamin nito na hindi niya napagtanto ang hindi mabilang na maliit na bagay na pinagsamahan nila kung saan ang mga sandaling kailanman hindi nabigkas ng malakas at ang mga bagay na ito ay hindi kailanman maisusulat at pwedeng sabihin sa iba. Sinabi ni Hyun na siya ay palaging pag-aari ni Lee at siya talaga ang nagsulat ng nobela at nagpasalamat dahil naramdaman nitong importante siya at maganda. Tahimik na nakikinig si Lee ngunit hindi lumingon para tumingin sa kanya habang sinabi ni Hyun ang kanyang huling paalam at tuluyang umalis. Si Lee na may luha sa kanyang mata ay tahimik din na nagpaalam sa kanya dahil kahit paalam ni Hyun ang totoo sa ngayon hindi na sila maaaring bumalik sa katulad ng dati. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa susunod pa nating movie recap.